Good evening to everyone. I hope everyone is in good health and safe from any illness. We have seen and heard in recent news about the spike of COVID 19 cases in other countries, including our neighbor Indonesia, due to the more contagious Delta variant of the coronavirus. Alam mo, just a few months ago, because Indonesia was well prepared, marami na silang na-stock na bakuna. And they were one of the few countries to declare that they were almost COVID-free. Ang problema, doon sa Indonesia and in other countries, may pumasok na variant called Delta. Actually, this is just a mutation of itong COVID-19. But ito is more, they say that it's more vicious, it's more aggressive, and fatal. So, as of July 16, the Department of Health has reported 16 new cases of Delta variant in the country. That should give us, put us in grave concern because sabi na nga na it is aggressive, vicious, and more virulent and can cause death faster than the COVID-19. So yan ho ang worry natin. According to our local health officials, the Delta variant is believed to be 60% more transmissible than the Alpha variant. Ang rami na kasi nito, ewan ko how it operates, the virus, na it is easily transmitted to another person. But then again, maybe the Secretary of Health can give us a more detailed explanation. Matapos ito, tapusin ko lang ito. In comparison, the Alpha positive person can affect 4 to 5 persons, while the Delta one can infect 8 persons. So, it's more than 3. 5, ito, 8. So may 3 talaga. 8%. So the reported local cases in the country is a cause for serious alarm and concern. Again, it's redundant, but still it's good as any warning that can be given to the people. We may need to reimpose stricter restrictions to avoid mass gathering and prevent super spreader events. Now, it is not only Indonesia, tinamaan uli ang Korea at Taiwan. Sila yung nag-lockdown kasi pumasok nga itong variant na Delta. I hope that our existing infrastructure in dealing with the problem of COVID-19 can cope up. Depende kung the vaccines for COVID-19 can be as effective in dealing with the virus Delta. Pagka nandito na, sakali man it will spread, I hope it will not, then we'll have to go again to stricter measures. We are not the only one. Also, tinamaan ng Delta UK. Balik rin sila sa dati.
I urge the DILG and the PNP to implement existing protocols with greater urgency and necessity. It is only by imposing these restrictions that we can fight the threat of Delta variant. Now, remember that the reason why the security forces of the government are very strict, it's not because they want to be strict and they want to make it hard for the people to move. Rather, they are strict because they want to protect the country from a very contagious disease and maybe cause more deaths, more than the lives that we lost in the past. Meanwhile, the latest Pulse Asia survey reported similar data, with 43% respondents willing to get the vaccine. Alam mo, I don't want to be yung bunganga ko, pero itong mga buang na ito, they not only endanger themselves, their family, but everybody they come in contact with, and everything that they touch or hold, mag-iwan sila ng virus, they can spread, and they are called the spreader because they spread with more audacity. Ika nga. So, wag kayo magalit sa pulis at sa mga military kasi utos ko yan. So, hindi man nila kasalanan kasi pag hindi nila na-implement, pag may nakita ako na violation, sila man ang bubulyawan ko. So, in other words, they're just doing their duty. So, kindly understand that. They would be the last or the least of the persons to tinker with the lives of people, except that when they are called upon to do a duty, they do it kasi alam nila ang danger. So they themselves know that it is also to their advantage if they impose the restrictions more hindi naman harder, but more in line with the regulations of government. I ask our national and local workers to heighten their vaccine information and education campaign to further increase on vaccines. Alam mo the importance of vaccines. Yung word lang, the importance of vaccines. You must get the vaccine or you die. Ilang beses na yan sinasabi na, many times. So, kung ayaw talaga ninyo maniwala, huwag mo na lang kayo lumabas ng bahay para wala kayong mahawa. At kung ganyan if that is your state of mind, actually, to me, you are antisocial. Para kang galit sa tao. You are antisocial. Because in face of the danger confronting you and knowing fully well that it is really dangerous, you choose the path of least resistance by just not getting the vaccine at all. Ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko sila.
vaccines lang ito talaga. I have seen in the news in a recent incidents where a certain Arvin Tan resisted arrest by police authorities and led a car chase from Quezon City to Manila, damaging several vehicles and injuring many. Tinitingnan ba ninyo ito? Have you had the opportunity to bring him to a facility where he can be tested if he is free of drugs? Also reported was a certain Franz Orbos who allegedly assaulted cops and traffic enforcers in Muntinlupa after getting apprehended for his parked vehicle that blocked traffic along Susana Heights. So to proceed with the program, we would call on the Secretary of Health to make his report to the people. Good evening, Mr. President, and good evening to the Senate Committee on Health and Demography Chair, Senator Bongo, my fellow members of the Cabinet and the Interagency Task Force, at higit sa lahat po sa ating po mga minamahal na kababayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Mr. President, ngayon na labing siyam ng Hulyo, meron po tayo nadagdag na 5,651 na bagong kaso. Ang ating pong total now, as of July 19, 1.513396 cases. At ang ating pong active cases dito ay umabot po ng 47,561. Ang katumbas po nito ay ang 3.14% of all cases reported. Samantalang recoveries naman natin ay umabot na ng 1.439 million. At ito po ang katumbas ay 75% ng lahat ng atin pong naitala. Ang ating pong case fatality rate ay umabot naman po sa 26,786 or equivalent to 1.77%. Ito po yung mga sa kanan, ang mga top 3 regions na may naiambag na matataas na kaso sa national caseload. Ang NCR po, 941. Ito po ay tumaas compared to the past days. Ang Region 4A, ganun din po, 808. Ang Region 6, 771. Region 7, 653. And Region 3, 427. Next slide. Ito naman po ang atin sunod na slide. Nakaraan linggo po, natukoy natin ang 16 na karagdagang kaso ng Delta variant sa bansa. Particular na po sa NCR na kung saan may 3 pong naitala. Ang Region 6 may 2 po at Region 10 may 6 na Delta variants na naitala. Dahil po dito patuloy natin binabantayan ang ating mga kaso at ang ating pong health systems indicators at pinaigting ang pagpapatupad ng ating iba't ibang response strategies upang mapigilan ang posibleng surge na kasalukuyan naranasan ng ating mga karatig na bansa katulad ng Indonesia, Malaysia, and Thailand. Mr. President, kung naalala ninyo, ang Indonesia ay ang bagong bansa na isinama natin doon sa travel restrictions. Nauna po yung Oman, UAE, India, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, tapos ngayon ang Indonesia. Sa kasalukuyan po, ang ating mga experts ay pinag-aaralan kung ang ating pong travel restrictions ay palalawigin natin kasama ang Malaysia and Thailand, Mr. President. Sa mga susunod na slides, amin pong ipapakita ang mga indicators na ating pong binabantayan at ang amin mga rekomendasyon upang mapigilan natin ang patuloy na pagkalat ng Delta variant. Ang sunod naman na slide po ay ang mga epidemic curves natin.
ng NCR, ito pong blue, matapos po nag-peak ang mga kaso sa NCR, sa rest of Luzon, itong kulay pula. Ito naman berde ay ang atin pong NCR plus areas. Ito naman pong orange ang Mindanao at ang Visayas naman yung aqua. Makikita po natin ang NCR, nagpa-plateau na po siya. Ayan po. Nagpa-plateau na po siya. Kasama din ang ating plus areas na Calabarzon and Region 3. Nagplateau na po sila. Samantalang ang ating po rest of Luzon, nakikita natin, matapos nagkaroon ng bahagyang pagtaas, nagpa-plateau na rin po siya. Ang ganoon din po Mindanao, nakikita natin, bumababa naman dahan-dahan ang mga kaso ng Mindanao, yung orange line. Samantalang ang Kabisayaan naman po ay ganoon din, medyo nagkakaroon po ng konting pagbaba. So ganoon po binabantayan pa rin po natin at sana hindi na po ito tumaas muli katulad ng pag-search natin ng March and April. Sa pangkalahatan po, Ginoong Mr. President, habang tayo ay nakapagtala ng 16 na karagdagan na Delta variant sa bansa, tayo po ay nananatiling nakatutok sa paggalaw ng ating pong case trends at ng health system indicators para mas maging mainam ang pagresponde natin sa banta ng variant na ito. Patuloy na nagpaplato ang ating mga kaso gaya ng aking pong pinaliwanag kanina. Ngunit nagsisimula tayo makakita ng trend reversal sa mga high at moderate risk regions kasama ang Region 6 at Region 10 kung saan natukoy natin ang Delta variant. Nasa high and critical risk ICU utilization rate ang mga karatig na rehiyon ng Region 10 sa Mindanao habang malapit nang umakyat sa high risk ang ICU utilization rate ng Region 6 at sa moderate risk ang ICU utilization rate ng Region 10. Dahil karamihan ng ating mga Delta variant cases ay galing po sa ibang bansa, masasabi natin na ang ating ipinatutupad na travel restrictions and border protocols ay nabigyan tayo ng pagkakataon upang palakasin panglalo ang ating PDITR plus strategies at ang pagpapalawig, pagpapaunlad ng ating pong health systems capacity. Kasalukuyan, nasa 0.5% of our sequence samples pa lamang ang ating pong Delta variant cases. Mataas pa rin po ang atin natukoy sa whole genome sequencing by the UP Philippine Genome Center, yung pong beta variant. Siya pa din po ang may pinakamalaking porsyento ng mga variants na sequence. Susunod po ang UK variant or the alpha variant. At kumpara po sa ibang bansa, sa ASEAN, nakakaranas ng malubhang pagtaas sa kaso dahil po sa Delta variant. Sa ngayon kasalukuyan, mas dihamak na mas maayos naman po ang ating kalagayan vis-a-vis the Delta variant. Upang mapigilan natin ang pagtaas ng mga kaso, kinakailangan po natin ipagpatuloy ang pagpapatupad ng DOORS 1 and 2 and travel restrictions and screening, testing at quarantine sa ating mga points of entry at panghuli, palakasin ang pagpapatupad ng DOORS 3 and 4 o ang PDITR plus strategies, ang vaccination and strengthening of our health systems capacity. Yun na po ang huling bahagi ng aking pong pag-uulat, Mr. President, at handa na po akong sumagot sa inyo po mga katanungan, Mr. President. Thank you, Secretary Duque. Your words are very reassuring. Now, I'd like to call upon Secretary Anyo to make his report. Please put my slide. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, fellow public servants. Akin pong iuulat naman sa parte po ng enforcement na pinangunahan po ng DILG. Dito po sisimulan ko po ang aking ulat ngayong gabi sa implementasyon ng National Vaccination Program na nakalap natin mula sa datos ng mga LGUs. Makikita po natin na nasa 42.26 million Filipinos
ang nasa eligible at priority groups na ang nakapagparehistro sa vaccination monitoring systems. Magandang balita po ito dahil ibig sabihin, nalalapit na sa kalahating porsyento ng ating kabuuang populasyon ang handa ng magpabakuna at hinihintay na lamang pagdating ng karagdagang doses upang sila ay mabigyan ng vaccine. Makikita naman din po sa ating slides ang kahandaan ng ating LGUs sa pagtugon sa mga hamon ng COVID-19. Almost 26,000 LGUs po mula sa probinsya hanggang barangay ang nakapag-submit ng vaccination action plans. Sa ngayon po ay nakapagtala na tayo ng 36 na kaso ng mas nakakahawang COVID Delta variant sa bansa. At dahil hindi kayang tukuyin ng ordinaryong test kits at kailangan ng genome sequencing, maaaring mas malaki pa ang bilang ng may dala ng variant na ito sa ngayon. Kaya nangangailangan ng mas matinding pag-iingat ang lahat. Ang Delta variant ang nakikitang sanhi ng biglang pag-spike ng mga kaso sa ibang bansa katulad ng India at Indonesia. May ilang mga bansa rin tulad ng United Kingdom, Australia, Malaysia, nakasalukuyan nagpapatupad ng lockdowns upang mapigilan ang pagdami ng infections dala ng nakakahawang Delta variant. Sa susunod ng mga araw ay maglalabas ang DILG ng memorandum upang paalalahanan ng ating local government units na maganda sa lalong madaling panahon ng mga estratehiya sa posibleng local transmission ng COVID Delta variant. Ipatutupad po ng ating LGUs at Philippine National Police ang lahat ng batas, ordinansa, at IATF Omnibus Guidelines at Community Quarantine Protocols para sa kaligtasan ng lahat. Kaya wag pong mangamba ang ating mga kababayan sapagkat tayo ay may mga nakahandang plano para sa COVID Delta variant. Ating hihigpitan ang mga border controls, lalo na ang mga international airports at seaports. Pangungunahan din ng ating mga local chief executives ang aggressive PDITR plus vaccination strategy, ang mabilisang pag-testing, tracing, contact tracing, pag-isolate sa mga COVID positive patients sa pamamagitan ng ating Operation Listo for the protection, for the protocols for the management of emerging infectious diseases. Magdadagdag din po ng kaukulang quarantine and isolation facilities at mga healthcare facilities. At higit po sa lahat, pinaalalahan natin ang lahat na dapat ay susunod sa minimum public health standard. At kailangan din po natin magpabakuna kaagad. Ito ang pinakamahusay na panlaban sa COVID, lalo na sa COVID Delta variant. Next slide, please. Mr. President, narito naman ang mga nakalap nating ulat sa ating pagtutulong-tulong na mapuksa ang pagkalat ng illegal na droga sa ating bansa. 9 na individual na sangkot sa kaso sa illegal na droga ang kusang sumuko sa mga otoridad mula 11 July hanggang 17 July. Sa panahong ito, nagsagawa ang pamunuan ng PNP at ibang ahensya ng 937 operasyon laban sa illegal na droga. May 1,282 individual ang naaresto, habang 6 ang naitalang namatay sa mga naisagawang police operations. Mahigit 6 na kilo ng sabu at mahigit 129 na kilo ng marijuana ang nakumpiska. Kasama na rin po ang 16 na gramo ng cocaine at 5,637 tableta ng ecstasy. Ang lahat ay nakakalaga ng 69.6 million pesos. Halagang nakumpiska sa mga illegal substances sa nakaraang linggo. Yun lamang po, Mr. President. Is there any question for Secretary Anyo? If there is none, then we move to Secretary Roque for his statement.
Magandang gabi, Mayor, magandang gabi kay Senator Bongo at sa ating mga kasama. Well, unang-unang po, patuloy pa rin ang ating mga symbolic vaccination sa iba't ibang sektor ng A4 at dinadaluhan pa rin po natin yan. No? At kasama po dito sa ating mga dinaluhan ay yung pagbabakuna ng mga frontliners. Unang-unang po muna yung pagbabakuna po ng private sector. Ito po yung Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. No? Sila po yung unang-unang nakatanggap ng delivery ng Sinovac na ang ginamit po ay yung tripartite agreement. So sila po yung pinakauna pa rin na pribadong sektor na nakatanggap actually ng bakuna sa pamamagitan po ng ating tripartite agreement. At nangyari po itong pagbabakuna nila sa Hope Christian School sa Binondo, Manila po. No? Nakakagalak naman po dahil nakita ko nung nagbabakuna doon sa Chinatown na karamihan na nagbabakuna ay mga empleyado po ng mga maliliit na negosyo dyan po sa Chinatown. No? Ito po ay naganap ng July 14, 2021. Kasama po dyan sa larawan yung presidente po ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce na si Henry Lim Bogyong. Next slide please. Ito pa po yung mga larawan doon sa Federation. No? Next slide please. Nanggaling din po tayo sa isang Taguig Bakuna Nights. No? Ito po yung kumbaga gimmick po ng mga LGUs na bakunahan yung mga nagtatrabaho sa araw. So hanggang alas 12 po ng gabi sila po yung nagpapabakuna. At dito po sa Taguig, maganda po yung kanilang bakunahan sa isang mall po ng Ayala. At meron pa po sila mga entertainers, no, para hindi po maimit mga galing sa trabaho habang sila po yung nagpapabakuna. Wala po kasi dito si Secretary Tugade, pero kanina po nagkaroon po ng magandang balita. Itong ating Philippine Coast Guard po ay nagpaalis po, no, ng isang Chinese naval warship po, no. Challenge po nila itong Chinese naval warship nito sa Marie Louise na within the napakalapit po sa El Nido, no. Ang istorya nga po, yung ating Coast Guard vessel po ay pabalik galing sa kanyang paglalayag sa West Philippine Sea. Papunta po siya sa Palawan kung saan siya po nakadock at dito po niya nakita itong Chinese naval vessel. No? At bagamat it was I think the first time na nagpaalis siya ng naval vessel, wala naman pong insidenteng nangyari. Nagresponde naman po yung Chinese vessel at umalis doon sa lugar. No? At sinigurado po ng ating Coast Guard na nakalabas na talaga ng exclusive economic zone bago po bumalik sa Puerto Princesa. Now, for your information, Mayor po, no, itong ating Coast Guard vessel pong ito ay hindi po ito yung kauna-unahang pagkakataon na nakapagpaalis po siya ng mga dayuhang mga barko sa EEZ natin. No. Itong BRP Cabra po, bago po itong insidenteng ito, ay nagpaalis din ng 5 Chinese ships at 2 Vietnamese vessels doon din po sa lugar ng Marie Louise Bank. So I'm sure po at the right time, mabibigyan po natin ng recognition yung ating mga nasa Philippine Coast Guard. But I have, on your behalf, congratulated the men and women of our Philippine Coast Guard for a job well done. Next slide. Kanina po ay nag-interview lang ako. Ang tanong, itong pagpapaalis daw po ng mga foreign ships, ito ba daw po ay marka na nagbabago na tayo ng pulisiya? Ang sagot ko po, never po nagbago ang pulisiya sa ilalim ng inyong administrasyon. Ang sinabi po natin, wala tayong teritoryo na isusurrender at babantayan po natin kung anong atin. Ang pagbabago lang siguro ay meron na tayong bagong kakayahan sa hanay po ng Philippine Coast Guard na bantayan nga po kung ano yung atin. No? At ito po ay dahil sa modernization program na pinursu po ng inyong administrasyon, hindi lang po sa Hubong Sandatahan but importante rin sa Philippine Coast Guard. At lastly po, I just got a notice by way of final report. No? Ang notice po ay anyway, sa susunod ko na lang po i-report yung isa pang development na decision ng Korte Suprema that would have a substantial impact on our tax collection. Kausapin ko po muna si Customs Commissioner at saka si Secretary Dominguez before I report it to you. No? It's a decision of the Supreme Court na kakalabas lang po, mainit-init pa. I think it came out today on the internet. So I think I will discuss it first with Secretary Dominguez and Commissioner Customs. At mamaya po, Is it in favor of government? in favor po, this could contribute to what is probably our biggest, largest
customs collection. Ganun kalaki po ito. And this, nabanggit nyo na po ito sa isang public address niyo. This is concerning alkalite. Yung alkalite na hindi po siya nagbayad ng excise tax, samantalang ang common meaning po ng alkalite is unleaded tax. So, this promises to be our singles, one of the largest success stories po as far as customs collection is concerned. Yes, mag-segue ako dito ha sa ano because I saw the gray ship dito pinakita natin sa screen. Hindi man Coast Guard siguro 'yon. I think it's really a warship. I'd like to ask Secretary Lorenzana, why is it that in many occasions, the latest one was yung kanina, but previously, we had about 2 or 3 incidents which we drove away the Chinese vessel. Gusto ko lang basahin ang utak ng mga tao. Bakit madali silang mapaalis? Are they avoiding any confrontation? Or parang goodwill, or there's something afoot. We really do not know. Kasi madali mapaalis ngayon eh. I think previously twice in the past. Talagang pinaalis sila and they readily agreed to the suggestion of the Coast Guard to move away from the territorial waters. Yes, there. Mr. President, ang suspect ako po ay kaya sila umalis dahil napakalapit na nila sa Palawan eh. And that is already not contested sa atin yun eh. So, isa yun. Pangalawa, parang ayaw nila magkaroon ng insidente dyan involving their naval ships kasi naval ships na ginagamit nila samantalang ang ginagamit natin ay yung civilian ship na Coast Guard. So, yun po mga dahilan siguro kung bakit ayaw nila makipag-confrontation at umaalis na lang sila. No, historically, we never really sent any of our warships. Puro Coast Guard lang yun. That's really Coast Guard is part of the diplomatic, yan eh. And we do not send warships. And Mayor, if I may add, siguro kasama na rin po dyan yung mabuting relasyon natin ngayon sa China na ayaw rin nilang madistorbo. No? So pag nalalaman naman nila na talagang napakalapit na sa Palawan at kinakailangan umalis, umaalis naman sila pag pinapaalis. Yun lang po. Kaya nga. So it's very easy for them now to go away upon our suggestion. Let's hear from si Charles. Wala ba tayong panel? Is there no panel to talk to? Ikaw na siguro. Mr. President, Senator Bongo, my fellow cabinet members, magandang gabi po sa ating mga mamayan. Ngayon po, yung ating pong tema ng ating pag-report po ay tungkol po sa magandang supply na dumating po sa atin ng nakaraang linggo. Kaya po yung with the arrival of more vaccines, achieving a better Christmas this year will be on track. Next slide, please. Sir, ito po ang executive summary ng ating significant updates as of July 19, 2021. Number 1 po is the Philippines already breached the 15 million mark last July 17, 2021. After 3 days, it reached 14 million last July 14, 2021. Meaning, ibig sabihin po, Mr. President, sa 3 araw, nakapag-babakuna po tayo ng 1 milyon. Yun po ang na-accomplish po natin ngayon, Mr. President. And then also, we also reached the highest throughput or yung administration last July 15, 2021 with 391,283 jobs.
And ang weekly output, yung sinasabi nga po ni Secretary Duque, na highest din po itong last week, na nakapag-bakuna po tayo ng 1.899 na ano po, 1,899,979 administered doses. At ang pangalawa po, Mr. President, noong last week po, tayo po ang sa tatlong araw ay nakareceive po tayo ng 7,142,450 doses. So as of July 19, we already received 10,464,550 this month. And we are expecting to receive an additional 9,353,340 doses. Kung maalala po natin, Mr. President, yung last June, 9 million lang ang ating na-receive. Pero ngayon, kalahati pa lang ng buwan, ay may na-receive na po tayo na more than 10 million. All in all po, the Philippines already received a grand total of 27,922,360 doses. And sa ngayon po, dati po tinatanong niyo po ako kung anong safe na stockpile na tayo medyo maganda na po ang ating, hindi na po tayo kakabakaba. So, yung number 3, PH already reached its desired stockpile level of above 10 million. Sa ngayon po, sumobra pa po tayo na 12,826,099, in which our supply can last up to 32 days or up to August 17. So, yun po ang ating na ibig sabihin, kapati po tayo na sa August 17 ay hindi po tayo mahirapan po na magkaroon ng shortage. Number 4, we fully deployed the 3 million doses we received from AstraZeneca from the Japanese and the COVAX donation last week, and the 1 million dose of Sinovac for the second doses. We are currently deploying the 3.2 million doses of J&J. Ito pong J&J po talaga dinideploy na natin ngayon kasi we are racing against time kasi one shot lang ito. And another 1.5 million doses of Sinovac and the 1.15 million doses of the private sector AstraZeneca procurement. And number 5 po is because of the Delta, we are redeploying our vaccines to the Delta variant area of concerns in Region 10, in NCR, in Region 6, at saka po yung mga ECQ at MECQ areas. We would like to thank US and Japan and the COVAX donation sharing. We already accounted 6,365,300 or doses which is 61% of the total supply we have already received for July. Nagpasalamat po tayo, Mr. President, kasi ang karamihan po dito, mga US donation po, lalo na po yung J&J na 3.2, napakalaki po yun, natulong po sa atin na one time. Yun ang pinaka-biggest delivery po natin. And then, meron po tayo nahiringan na meron pang additional 3 million po na sa COVAX donation sharing, and it's also set to arrive either July or August. And also, we have been told by the Ambassador Cruz, that they are willing to donate 415,000 AstraZeneca po. And they promised that they will deliver it this July. Nagawa na po namin ang paperwork, Mr. President, and we are hopefully na maibigay po natin yun either sa mga ating uniform personnel para po mabakunahan na po natin ang ating uniform personnel before the end of August. And then also, meron po kaming nahiringan din na yung COVAX, baka po mag-donate ng Chinese vaccine, either Sinopharm or Sinovac. Pagka po available ang Sinopharm, bibigay po sa atin. Ang sinabi po namin na we are willing to receive yung Sinopharm or Sinovac kung ano po ang available. And it will be available, according to them, next month. So kasama na po ng WHO COVAX ang Chinese vaccine dahil meron na po silang tinatawag na emergency use list. And then in compliance with your guidance, Mr. President, bumisita po kami kanina nila SND, ako po at saka si Secretary Duque at saka si SILG. Mr. President, tuwan-tuwa po sila. Gusto pong ipaabot po sa inyo pagpasalamat po ni Mayor Oka Moreno at saka ni Mayor Eric Cañosa na hindi natin sila pinababayaan. At ipinabot po namin ang aming pagtulong sa kanila dahil meron po tayong dala na 150,000 na Johnson & Johnson.
128,000 sa Region 10, at 20,000 po sa Cagayan de Oro, at 3,000 po doon po sa Hingog City dahil kasi po sila meron po mga tinatawag na variant of concern na Delta. So, tutuloy din po kami. Ako po bukas po, tutuloy po ako sa Jensan. Dahil po, alam po natin na ang Jensan ay tinutunguhan din po ng mga fisherman, ng mga Indonesian na fisherman at saka mga Malaysian fisherman. So, ang ginagawa po natin para magkaroon po tayo ng stricter border control with the mayor and also with the military present in Jensan. So, next slide please. Sir, ito po tayo. Ito po talaga ang natin. Let's look at the update on the vaccine supply as of July 19. As we have said, now we have 164 million doses for procurement and COVAX and other donation. Mamaya po, iyan po, ililay down po natin na total po ng 164. Out of these doses, 27.9 na po ang ating natanggap or sinasabi natin 17%. And then meron pa tayong ini-expect na 136.1 million na within 6 months or 83%. Dito po sa mga natanggap po natin na mga bakuna, 15.1 million na po ang ating na-administered. At 10 million po ang first dose at 4.7 po ang second dose. Na-report na po yun ni Secretary Duque. And then, yung ating stockpile, doses to be administered on stockpile on the different warehouses is 12.8 million. Nasabi na po natin na yung 12.8 million ay equivalent po yan sa 32 days. Nagagamitin po natin na ang average is 400,000 a day. So meron po tayong ample na supply na hindi po tayo kakabahan sa month ng August. Ang titingnan po natin ngayon, yung month ng September. Next slide please. So ito po ang ating total na na-acquire po natin. Kung makita po natin ang ating kontrata sa Sinovac na na-sign na natin with ADB is 26 million. Sa Pfizer with ADB is another 40 million. Ang Moderna sa World Bank 20 million. Ang AstraZeneca sa private sector at LG 17 million. Yung Sputnik, ito po ginagamit po natin dito, DOH fund at saka po yung ating mga savings 10 million. And then yung COVAX donation or yung tatawag na donation sharing with COVAX, 44 million. And then nagkaroon na rin po tayo ng kontrata with COVAX na bibili po tayo ng additional 5 million ng J&J. And then yung donation po natin sa total po ngayon, donation with Japan and also with China, 2 million for a total of 164 million. Sir, ito po yung details ng vaccine administered. Kung makikita po natin, tumaas po ang ating second dose vaccination for merely 3 million. Ngayon po ay 4.7 na po. And then nakikita rin po natin, umaangat na rin po yung A2. Noong dati po, wala po tayong almost lang po tayo, 1.5 million. Ngayon po, Mr. President, 2.7 million na po tayo sa ating mga senior citizens. At ang ating A3, tumaas na po, pumalo na po tayo ng 3.4 million. Ang A4 po is almost 2 million na po at ang nakita po natin yung mga nurses at saka doctors, malapit na po natin ma-hit ang 90% na fully vaccinated po sila before the end of the month. Next slide please. So ito po yung ating mga monthly record. Nakikita po natin na yung July by next week, masusurpass na po natin ang ating record ng June. So totally, ang ating July ay may 4.3 na po tayo as compared to sa June, last June is 5.4. So by next week, we expect na malalampasan na po natin ang record natin sa June. Sir, ito po yung pakikita po sa inyo, sa aking compliance po sa inyo, na yung lahat ng mga governor na nagrereklamo, ito na po ang nakita natin na talagang equitable na po ang distribution natin. Ang basis po natin, para makita nyo yung basis natin, yung population, yung nasa slide po dito. Ito yung projected population natin na target from 18 above na babakunahan. Ito naman po sa pangatlong linya, yung total A1, A3 vaccinated. So nakikita natin na nandito rin po na marami na po ang nababakunahan din sa mga different regions. At ngayon tinignan po natin, ang pinakamababa po na binigay natin sa region ngayon ay 200,000. Yan po ang pinakababa. At yan po pinakababa natin dahil kasi yung population po nila na mababa rin po ang target. So sa ngayon po, makikita po natin, Mr. President,
Yung NCR 1.9 dahil kasi siyang pinakamataas po na ano, at saka po yung Region 4A. So 1.5. Region 3, 1.2. And then Region 6, nakita po natin yung Region 6, yung Iloilo, dahil kasi po siya po yung mga variant of concern, 743,000. And then Region 7, 729. And then yung Region 11, yung Davao, 592 or more or less 600. At nakita natin yung Cagayan de Oro, binigyan din natin ng more or less 400,000. Ito po, matadagdagan po Mr. President, kasi yung vaccine natin na binigay dito ay 10 million pa lang po. Pagka po dumating yung another 6 million, mabibigyan pa po sila, Mr. President. So this is my compliance to you, Mr. President, and I'm telling to the public that talaga po ano po natin, very fair po ang ginagawa po natin sa distribution. It is based on the targeted population and also it is based yun sa mga priority targets po natin ng mga sector. That's all, Mr. President. At ang last slide po ay talagang nangangako po kami na ang inyong guidance to vaccinate all Filipino for free. At the same time, walang maiiwan at walang iwanan ay gagawin po namin po yan. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Secretary Galvez. You're doing good. The vaccine is proceeding well. Meron lang ako, before we end, meron akong, nandito pa pala si Bernard, do you have something to say? If we are ready, you go ahead with the slides also. Yes, Mr. President. Bibilisan ko lang po, Mr. President. Magandang gabi po, Senator Bongo, cabinet members, magandang gabi po. Tungkol po sa Metro Manila, handang-handa po tayo dito po sa Delta variant. Muli, nagpapasalamat po kami kay Secretary Galvez, sa DOH, sa inyo po, at sa mga mayors po. At pinakahuli na lang, Mr. President, kayo na po ang nagsabi kanina na ang Delta variant ay very aggressive, very infectious. At sinabi po ni Secretary Duque na ang NCR cases sa ngayon ay tumataas. At meron tayong 3 kaso ng Delta. In fact, ang increase ito ay exponential. Kami po ay nagbotohan po kami kanina, kami po mga alkalde, mga mayors, nag-usap-usap po kami at hinihiling po sana namin sa IATF na baka maaari na yung polisiya tungkol sa 5-year-old pataas ay baka pwedeng isuspindi muna sa Metro Manila. Dahil nga po meron kami kaso rito at medyo tumaas po ang kaso rito. Sa dahilan po na ang 5 to 17 ay hindi pakunado at sila po ay posibleng maging super spreaders. So, ito lang po ang aking report, Mr. President. Ang mga mayors ay nagkakaisa rito. Iisa ang boses, iisa ang boto ng mga mayors po rito. At gusto ko lang sabihin, handang-handa po sila dito po sa Delta variant. Salamat po. I admire your industry. By the way, kaya ba natin magkanta ng happy birthday o magsabi na lang ako happy birthday? So, happy birthday to you. Salamat po. Salamat mga kasama. Thank you po. So, we'll go to Carlo. Maraming salamat. Secretary Nograles then. Thank you, sir. May gabi, Mr. President. May gabi sa mga kasamahan ko sa gabinete. May gabi isab kang Senator Bongo. I-continue ko lang yung report natin sa mga pre-SONA events, Mr. President. Again, bumisita po tayo doon sa iba't ibang region as part of the pre-State of the Nation address. At na-report ko na po yung ibang mga regions na napuntahan natin. So I will continue with the report. Unahin ko po yung nangyari po sa Tacloban, Leyte. This is for Region 8. If I have my slides, yes, there. Thank you. Next slide. Next slide. So diretso na po tayo dito sa Region 8 sa Tacloban, Leyte. Naging kasama po natin dyan ang CORDS ng Region 8.
Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Eduardo Del Rosario. Next slide. Ang accomplishments po natin dyan on the peace and order front, Mr. President, ay patuloy pa rin yung efforts natin to free Eastern Visayas from insurgency. Na-facilitate po yung dismantling of 6 guerrilla fronts at meron pong na-reduce na po yung Region 8 into 5 guerrilla fronts with 1 more almost dismantled and yung 4 po to be finished before 2022. Good news po, Leyte, Southern Leyte, Biliran, and Samar have all been freed from organized NPA insurgency. And with the assistance ng ECLIP at Amnesty Program, malaking bahagi po ito. In fact, 296 former rebels, and that's 47 NPAs, and 249 militia ng bayan members were provided assistance through the ECLIP program, no? 13.85 million pesos worth of assistance. Sa Samar din po, Leyte Peace and Prosperity Village, may na-establish na Samar Leyte Peace and Prosperity Village in coordination with the province of Leyte, and 1.85 million cash aid were provided to former rebels through this Peace and Prosperity Initiative. Meron din pong 4 na halfway houses for former rebels that were constructed in the region. 267 firearms, 221 explosives were also confiscated by our law enforcement operations. 380 target barangays were cleared. 136 NPA regulars and 550 party members and militias also surrendered coming from Region 8. Together with our cords doon, si Secretary Rolando Joselito Bautista ng Department of Social Welfare and Development. Next slide. Nireport po niya na ang accomplishments po natin dyan ay, of course, under the DSWD, yung Social Amelioration Program, wherein 400,158 families benefited under the emergency subsidy. And meron din po tayong National Greening Program in the region, 73,779,259 seedlings produced with 62,487 hectares planted. And the major infrastructure projects na ongoing po sa Zamboanga Peninsula are the Zamboanga City Bypass Road, the Zamboanga West Coast Road, Zamboanga del Sur Coastal Road, Dipolog, Sindangan, Liloy, Ipil Road, the West Corporate Center, the Asian Halal Center, at yung Pagadian Airport improvement, expansion of airside facilities, improvement of runway, and graded shoulder. Next slide. As for peace and security, the successful dismantling of different guerrilla fronts or CTG fronts, no? CTG Front Feliciano B and CTG Front Cara were dismantled in 2019. CTG Front Joji, CTG Front 13, HQ Calo were all dismantled in 2020. And CTG Front Feliciano A, the main guerrilla unit, and the Regional Urban Committee dismantled this year, 2021. And a total of 324 surrendered mga former rebels. At mga ECLIP benefits were given to former rebels who surrendered. May 7.6 million released to 85 FRs. Nakaka-complete po rin tayo ng 3 halfway houses for former rebels in Dipos, Dipolog City, and Ipil. And as part of our intervention efforts, no, for former rebels, meron po tayong 96 former rebels na na-appoint as CAFGU members. And we're happy to report that 2 former rebels were actually enlisted to the Philippine Army. At tuloy-tuloy yung pag-conduct natin ng trainings for former rebels on values formation, psychosocial activities, and sustainable livelihood programs. So that's it muna, Mr. President, at I will reserve the next reports on the other regions in the next talk to the people. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Nograles. Sino pa bang Sal? I think it's your turn. You're the last one.
Magandang gabi, Ginoong Pangulo, mga kasama po natin sa kabinete, si Senador Christopher Bongo, at happy birthday muli kay Chairman ng MMDA, N.R. Abalos. Ginoong Pangulo, ibig ko pong ipaabot sa inyo na ang inyo pong lingkod ay nakatanggap ng tawag sa telepono at mga text na galing po sa Mayor ng La Paz, na si Mayor Venus Jordan, Mayor Christian Rodriguez ng Taytay, Palawan, ganun din po si Mayor Rocky Ilagan ng Puerto Galera, at ganun din po yung mga nandyan sa mga barangay kapitan ng Holy Spirit, ng Payatas, at ng Bagong Silangan. Ito po'y kaugnay sa pangangailangan nila ng bakuna. At madali naman po natin, ito'y nirefer kagad natin kay Secretary Charlie Galvez at kay Secretary Duque, at sila naman ay karakarang nagbigay ng commitment nila na magpapadala sila ng mga bakunang kailangan nila. At nagpapasalamat naman po sila sa mabilis na tugon ni Secretary Charlie at saka ni Secretary Tingkoy Duque. Doon naman po sa mga naririyan po sa Tumana at saka dito po sa Tumana, Marikina, at ganoon din po sa Bagong Silangan. Galing po tayo doon kahapon at nagkaroon po nga ng video call First Lady Hanelet Abansanya. Inilabas po nila ron ang kanilang suliranin sa Tuwid-Tuwina at yung pagkabaha ng kanilang lugar. At katunayan, doon po sa covered court na pinunta natin kung saan nagbigay tayo ng mga ayuda galing sa mga kaibigan natin, maliban pa sa mga ayuda galing sa pamahalaan. May mga nakatira po doon sa tent at matagal na po sila ron. At ang problema daw po nila, kung maaari, pinaparating po sa atin na kailangan nila ng dredging, kailangan nila ng dye, at palagi na lang daw po ang suliranin nila. At talaga namang nagagambala ko sila dahil yung pagbumaha ang Marikina River, talagang yang nandyan sa Bagong Silangan, dyan sa Tumana, Marikina, talagang nalulunod ang mga bahay at mga tao. Kaya pinaparating naman po kagad natin kay Secretary Mark Villar at sa mga iba pang ahensya ng gobyerno upang tugunan, at nangako naman po sila na gagawa sila ng paraan. Now, kaugnay naman po dito sa nagiging suliranin po natin ng Delta variant. At palaging nakikiusap sila Secretary Duque, sila Secretary Charlie Galvez, na tayo ay palaging mag-observe nitong social distancing na tinatawag, ng pagsusuot ng maskara, paghugas ng mga kamay. Now, meron po akong isang paksa, Ginoong Pangulo, na bilang inyong Chief Presidential Legal Counsel, bilang punong abogado na nagbibigay ng payo sa batas, hindi ko po maaaring palampasin ang isang pahayag ng dating naging Ambassador Alberto del Rosario, kung saan siya po ay nagpapalipad ng akusasyon at lumilika ng intriga ng kasinungalingan laban sa inyo, kaugnay sa inyong pagpapanalo nung nakaraang halalan ng 2016. Sang-ayon po sa kanya, siya ay nakatanggap ng impormasyon kung saan yun daw pong halalan ng 2016. Ito'y nagkaroon ng pagtulong at pagtanggap naman ng tulong ng suporta sa inyong pagkandidato galing sa dayuhan. Unang-una, yung pong sinasabi ni Ambassador de Rosario, sang-ayon sa kanya, natanggap niya ito noong pang panahon ng halalan. Bilang public officer, isa pong tungkulin niya na ito'y ilantad niya, ibulgar niya
sapagkat ito'y labag hindi lamang sa batas kung hindi sa saligang batas. Subalit, hindi po siya umimik. At ngayon lamang siya nagsasalita nang wala pang ebidensya. Kaya ang tingin po natin yan, ito, ang layunin po ni Mr. De Rosario ay mantsahan ang iyo pong pagkapanalo noong 2016 at ilarawan na kayo'y lumabag sa batas at sa saligang batas. Alam po ninyo, sabi ko nga po sa counterpoint at sa mga interview sa akin sa media, ito pong akusasyon, unang-una isang kabalbalan, isang kasinungalingan. Sapagkat kayo bilang abogado, bilang isang public prosecutor o piskal, at dating alkalde, nakilala sa mabangis na pagpapatupad ng mga batas at ng saligang batas, labag sa karakter nyo na kayo ay humingi o tumanggap ng tulong sa isang dayuhan upang manalo lamang sa halala. Alam ninyo at alam nating lahat na yung paghingi ng suporta at pagtanggap ng suporta sa isang dayuhang pamalaan upang makakuha ng boto sa mga botante, labag ito sa election law, labag sa saligang batas. At ito kontra din po sa inyong karakter na kayo ay kilalang-kilala na nagpapatupad ng halos mabangis na pagpapatupad. Firstly, at walang awang pagpapatupad ng batas kahit na nga sa inyong sarili. At kung tungkol naman doon po sa pagpapanalo ninyo, na pilit niyang minamansahan, ang kasaysayan po ninyo, bilang Pangulo, ay nagpakita na lahat ng halalan na sinamahan ninyo, wala kayong ipinatalo. Sapagkat ang naging political brand ninyo na inasahan nyo na tatanggapin kayo ng tao ay yung inyong iron-willed, responsive, and inclusive kind of governance. At yung pong mga accomplishments na nagawa ninyo bilang alkalde at bilang isang public servant na umani ng paghanga at respeto ng mga kababayan. Hindi nyo kailangan unang-una ang suporta ng dayuhan at hindi kayo maaaring humingi at tumanggap sapagkat ngayon ay labag sa batas, labag sa saligang batas at labag sa inyong karakter. At dahil nga po diyan sa paghanga sa inyo ng sambayanang Pilipino, kayo'y nakakuha ng pinakamataas na margin, which is unprecedented sa kasaysayan ng ating bansa. Tandaan, sabi ko nga po sa kanila, ni ayaw nyo nga tumakbo sa Panguluhan. At kaya lang kayo napilitan tumakbo na gusto nyo na mag-retiro ay sapagkat talagang hindi matatanggihan ang nagdadagundong na pagnanais ng sambayanan at ang inyong pagtanggap sa tinig ng bayan at sa mga itinakda ng mga Diyos ng tadhana. Kaya po kayo nanalo. Ito naman po si Mr. De Rosario. Kung totoo na nakatanggap siya ng ganong informasyon, dapat siya bilang public servant, sapagkat dati po siyang ambassador mo, kayo ay, dati siyang secretary ng DFA, kaya dapat matapos na ibunyag yun, inusin po kayo kung totoo yung sinasabi niya, pero hindi niya po ginawa yun. Bakit niya hindi ginawa? Ang sagot po doon ay kasing liwanag ng sikat ng araw na ang kanyang layunin lamang ay magpakalat ng kasinungalingan. Pareho ng mga kasinungalingang ikinakalat niya kaugnay naman sa West Philippine Sea laban po sa inyo. No, sir, Kaya ito pong mga detractors nyo, siguro panahon na po na tumahimik at maghunos din naman sila at tanggapin nila ang katotohanan na talagang kayo ay tinatanggap ng tao dahil sa inyong mga ginawa sa sambayanang Pilipino. Sandali. May I cut you there? Alam mo, itong visiting forces agreement, ang extension niyan is on deck, on the table. Ngayon, gusto ko lang makiusap o hindi makiusap, makipagsalita
o makipag-ugnayan, or I just want to talk to some people in Washington, be it from the office of the President or the State Department or the Defense Department. You know, we are still investigating it. But you know, ikaw, Alberto, pag nasilip ko lang meron ka, I will charge you for sa marami akong ididemanda sa iyo. Ako, I have not for the life of me sued anybody, libel or anything during my 23 years, 4 years as congressman, tapos vice mayor, hanggang presidente. Pero ikaw ang habulin ko kasi ikaw ang nag-transmit sa message. You are in olden times, kung atwar lang tayo sana, you are guilty of treason. Kaya nga pala, kasi hindi ka Pilipino. Kung saan ka napulot, bakit itsura mo, hindi ka talaga Pilipino, sa totoo lang. At ayun o, ang mabigat sa iyo, ikaw yung nag-transmit. And I said, that is treason. Kaya daldal ka ng daldal dyan, anong China magtulong sa akin? Gago ka, saan mo nakuha yan? 16 million makuha mo ng tulong sa ibang bayan. 16 million mabili mo. Ang aking majority is 6 million over lahat 16 million. 16 million plus voted. 6 million of that was my majority over your friend. Kaya ikaw yung mukha mo, hindi ko nga malaman kung Pilipino ka ba o are you Pilipino? I want to see you personally. Where can I meet you? Saan ka ba nagkakape-kape? Ibuhos ko yung kape sa mukha mo. Maniwala ka. Hindi ka maniwala, subukan mo. Try conveying to me the message where I can find you. At pupuntahan kita. Hindi ako magdala ng security, ako lang. Ibuhos ko yung kape sa mukha mo. Nasaan ka ba ngayon? Kasi gusto kitang puntahan. Sa bahay mo. Katukin kita. Ako lang mag-isa, huwag kang matakot. Hindi ako sanay. You know, I was born alone in this world. So, I will live alone. Magandang gabi sa inyong lahat.